Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Huwag kayong aalis at marami tayong pag-aralan sa araw na ito. Ang ating video, ano ba ngayon? March 15, 2025. Di ko na-check ha. Siguro tama naman. Magbigay lang ako ng update muna bago natin pag-usapan. Teka, ang pamagat ng ating video. Ano ang dahilan? Bakit may mayaman at mahirap? Mamaya, pag-usapan natin. Magbibigay lang tayo ng konting update. Yung sa hindi nakatutok sa YouTube, hindi ako mahilig sa politika. Ang akin, kaya naghahatid din ako ng balita dito. Dahil ako isang Pilipino. Tunay na Pilipino. Kung kayo tunay na Pilipino, makikibalita po kayo sa ating kababayan na nasa ibang bansa na. Binigay sa ibang bansa. Masakit na naisipin, pero ibig sabihin mga kaibigan, hayaan po natin sila. Hayaan natin sila. Hindi ko alam yan, lalo na ako, wala akong pinag-aralan. Pero ang akin lang ay bilang isang tunay na Pilipino, parang binigay natin ang ating kababayan. Wow, tapos na. Ganun lang ako eh. Huwag tayong makialam sa mga ganyan kasi bawal na kayong gamita, lalo na tayong mga monetize na. Ano na lang tayo ha. Itong ating pagbablog ay parang inspirasyon na lang. Gagaya ko. Ang pangarap ko talaga dito sa YouTube, palatandaan niyo mga kaibigan na pag sa YouTube nakahiga yung ating camera. Pero siyempre ina-upload ko na rin yan sa profile, pwede naman yan eh. Nakahiga ating camera, ibig sabihin makikita mo may itim sa magkabilang tabi. Pagka maliwanag lahat, ibig sabihin yun yung sa page. Kasi alam niyo na-monetize ako dito sa profile. Kaya inaantay ko na lang kung ibibigay ng Diyos sa page naman at sa YouTube. YouTube natin yung pag ano. Pero pag sa YouTube kasi yan, buo din ng malinaw, malapad ang camera doon. Ang video. Ngayon, ba't kanyo naisip ni Jeremias Cumbis na pag-isipan yung bakit may mayaman at mahirap? Alam niyo, nakalagay sa Bible, magpakarami kayo. Ako, alam niyo, wala akong pinag-aralan pero hirap nga ako magbasa eh. Pero pag may narinig akong mga kwento tungkol sa Bible, na pumapasok din sa aking isipan. Ang sabi ng Diyos, magpakarami kayo sama sa buhangin. At mayroon naman napupunta sa mabatong lupain, mayroon naman napupunta sa mayamang lupa. Kaya nagbunga yung nasa mayamang lupa. Ang malalim na talinghaga, di ba? Ang ibig sabihin noon mga kaibigan, totoo po talaga yung sabi ng Panginoon. Kaya nga, yung natupunta sa matabang lupa, yumaman. Di ba? Yumaman. Tayo kasi, kaya tayong may buhay, ikumpara lang natin ang ating buhay sa mga halaman. Kung hindi nagkaroon ng halaman, ng mga kahoy, walang tao sa mundo. Doon po nag-umpisa yan. Kasi ang ating mundo ay isang planetang isang araw na namatay. Ayun po sa akin, hindi pa ako nagbabasa. Balita ko, nasasagap lang ng aking isip yan. Di ba? Isang araw na namatay. Ibig sabihin, walang hangin. Desierto. Walang hangin. Mabuhay ba ang lahat ang bagay kung walang hangin? Kaya lang unti-unting nabuo ang planet Earth. Nagkaroon ng umpisa yata sa mga ano lang muna, mga lumot-lumot, tapos nabuhay ang kahoy. Eksperimento ng Diyos yun eh. Tapos siyempre may mga puno na nabuhay na, nag-umpisa pa nga sa mga hayop eh. Wala pang tao, nandoon na yung mga hayop. May una silang nabuhay. Tapos di nabuhay na ang tao. Talaga na. Kasi nako, hindi na matapos ang video natin. Hanggang 7 minutes lang tayo kasi mahirap i-upload. Ano nabuhay ang tao? Yun na yung sinabi ng Diyos.
Mayroong napunta sa matabang lupa, mayroong napunta sa batuhan. Yun yung mahirap, nakagaya ko. Napunta sa batuhan. Ano ang ibig sabihin mga kaibigan? Pare-pareho lang naman tayo pinanganak na walang damit, walang saplot. Ah, ha? Pare-pareho lang eh. Si Adan si Eva, di ba? Ah, ang ibig sabihin mga kaibigan, ngayon na ako matured na, naisip ko na yan. Kung alin yung napunta sa matabang lupa, namunga. Parang puno lang eh. Ibig sabihin, yung mga tao dito sa matatabang lupa, namunga. Yumaman. Bakit kanyo? Nakadiskarte eh. Ang ating kayamanan kasi sa mundo nasa lupa. Kagaya ng ibang bansa, gasolina. Dito sa atin naman ay agricultural land. Mataba ang lupa dito. Kaya lang po, ay yung mga isip na nandito sa batuhan, hindi umasinso. Kasi, kung maraming dahilan doon. Yung mga lupa, pinagbibinta. Pinagbibinta at hindi nagtanim. Lalo naghihirap. Yun po ang aking pananaw. Hindi po ako eksperto. Pero sa tingin ko, ano ba sa tingin ninyo? Tama ba? Pag nasa batuhan, ang kagaya ng aking magulang, sobrang kahirapan. Wala nga lupa eh. Doon ko nababasa, totoo nga talaga ang sabi ng Diyos. Yung mga nag-invest sa lupain, yumaman. Yumaman. Kasi nandyan nga ang kayamanan sa lupa. Sana maintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Malapit nating oras. Kaya tayo bumabagsak sa imported na pagkain. Pinabayaan natin ang ating agriculture land. Nagiging batuhan na tuloy. Naging naghihirap ang mga tao. Bungkalin po natin, alisin natin yung mga bato. Matabang lupa yan, magtanim tayo. Para ang lahat ng mahirap asinsado. At pumantay tayo dito sa nakatanim sa matatabang lupa. Ayan po ang ibig sabihin. Sana maunawaan ninyo ang simple kong paliwanag. Kaya kung magtanim lahat ng tao na sobra-sobra, mag-export tayo ng mga produkto natin, agricultural land. Ano bang kinabubuhay ng tao? Pabrika ba? Agricultural product. Diyan nabubuhay ang tao, pagkain. Kaya yan po ang crisis ngayon sa buong mundo. Kakapusin ng pagkain. Dahil, mabuti ka mo sa ibang bansa, hindi pinabayaan ng pagsasaka. Kaya nga tayo may import eh. Sana, may panahon pa. Magpaguhin na natin ang mga diskarte. Wala nang batuhan, wala nang matabang lupa. Gawin natin lahat na matabang lupa. Alisin natin yung mga bato. Alisin natin yung mga hadlang sa ating mga pangarap. Sipag, dasal, tagumpay tayo. Maraming salamat.